Ano Pakibasa pong mo nga talata? dyan. Yan, yung mga mga patunay sa lumang tipan na existido Si Idol si na para dyan. Idol. Kalaon ko na eh. Hindi, ang tinatanong niya yung salita yatang Kristo na letter po letter. hindi, tinanong ko na sa kanya kung letra po letra ba yung hinahanap niya eh. Kasi may mga hula po kasi sa matandang tipan na patungkol kay Kristo. Katulad nung isa awit po, mababasa po sa, pakibasa mga kapatid sa 22 ng awit. Sige po. Ayan po, hula, no? Umpisahan mo sa 6, tapos 16, tapos 18. Okay. O, ganito ang ating mababasa. Ang sabi rito, ito si Kristo nagsasalita rito eh. Ngunit ako'y uod at hindi tao. Duhagi sa mga tao at hinamak ng bayan. So, pagdating dito sa 16, sapagkat niligid ako ng mga aso, kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng mga masama. Binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Si Kristo ang tinutukoy rito. Pagdating dito sa 18 na. Hinapak nila ang aking mga kasuotan sa gitna nila at kanilang pinagsapalaran ang aking kasuotan. So si Kristo tinutukoy rito. Sige, go ahead, Bro Paulo. Ano nyo po ba kapatid? Nakuha nyo po yung Opo. Sinusundan ko po. yan. Meron din tayo mababasa sa Isaias naman po. Isaiah. Ibisayas po. Hula. Ang sabi rito sa Isaiah 9:6, ganito ang ating mababasa. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Yan. Pakibasa mo rin yung sa Isaias naman. Yung 7:14. magtatanyag siya ng kaaya-ayang taon ng Panginoon. Ano bang talata yan? Nakalimutan ko na yun. Isaiah 61 verse 1. 61 yan. Ayan, verse 1. 61 verse 1. Ayan. Okay. Ang Espiritu ng Panginoon Diyos ay sumasa akin, sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag at magbukas ng bilangguan sa mga bibilanggo, upang magtanyag, ito pa, sa 2, kapatid na Paulo, upang magtanyag ng kalugod-lugod na taon ng Panginoon at ng kaarawan ng pagiganti ng ating Diyos, upang aliwin niya ang lahat na nagsisitangis. Iyon. Ngayon, kung mapapansin mo, pinabasa ko kay Isaias, pinabasa ko sa awit, kay Isaias. Punta naman tayo kay Moises. 18 ng Deuteronomio. Okay. Sabi rito sa 18:18 ng Deuteronomio. Tagal nito. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid. Sabi ng Diyos to kay Moises, no? Nagaya mo. Sabi ng Diyos kay Moises, no? At aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking inuutos sa kanya. Iyon. Ngayon, basahin mo naman yung sinabi niya sa Mateo na hindi ako naparito. Sa 5:17 yata yan. Apo. 5:17 ng Mateo. Sabi ganito, no?
Huwag ninyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Iyon. Yan. So yung sinutukoy dyan, nagaganapin niya, hindi yung 10 utos yan, kapatid. Yung gaganapin niya dyan, yun yung mga hula tungkol sa kanya. Pakibasa mo nga dun sa ano? Lucas 24. Lucas. Pakibasa mo dun sa Lucas. Lucas. Yung nakasulat sa mga propeta, sa awit. Lucas 24. Ayan. 44. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo nang ako'y sumasa inyo pa. Sabi ni Kristo sa mga alagad, no, na kinakailangan matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin. Sabi ni Kristo, no, sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. Iyon. Oh, yan. Yun yung mga hula na nakasulat na tutuparin niya. Nung nakapako na siya sa krus, kapatid, pakibasa mo yun kung anong sinabi niya. Nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, naganap na, at inuyok-ayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Naganap na. Pero baka kumbaga bibigyan pa natin ng ano, kasi baka mamaya butasan, kasi hindi, yung nasa Matandang Tipan hindi pa siya existing doon, kasi ano yun hula yun tapos natupad yun nung ano na siya, di ba? Pwedeng lumusot Pakibasa mo ang unang Pedro 1:11. Unang Pedro 1:11, na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng patotohanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo at ang mga kaluwalhatiang hahalili sa mga ito. Yan. Yung Espiritu pala ni Kristo ang nagtuturo sa mga propeta So, hindi pwedeng magturo ang Espiritu kung hindi pa naman pala existing. Tama. Correct. Ngayon, lalalim tayo ngayon, mas kumbaga, mas palalawakin natin, no? Pakibasa mo sa sa Juan muna, 1:1 hanggang 3. Yan. 1:1. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimulay suma sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat na ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Yan. Hindi, Genesis muna, 1:1. Sige, Genesis. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Yan. Nung nilikha pala ng Diyos ang langit at ang lupa, anong sabi doon sa Juan 1:3? Ang sabi dun sa 1:3, balikan natin. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Yan. So, dun sa binasa mo kanina, unang nilikha ng Diyos, langit at lupa. Wala pang tao no, di ba? Tama. Oo. Ngayon, nung ginawa yun, sa pamamagitan niya, di nandoon siya. Kasi kung wala siya, alinman sa mga ginawa, ay hindi ginawa kung wala siya. Yun ang nasa talata. Okay na po ba yun? Babasahin natin yung 17 ng Hebreo. Sige. Yung nasa balumbong na aklat yun Sabi rito, hula to kay Kristo. Na magkagayon sinabi ko, narito, ako'y pumarito sa balumbong ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Yung salitang pumarito, existed na. Tama. Pumarito. Yung yung Juan 1:3 po, konektado po ba yun sa sa 8:28, sa 8:22 ng Kawikaan?
Opo, yan, exactly yan. Yan yung nangilalatag ko eh. Sige, pakibasa mo nga yan, kapatid. Sige, basahin natin yung Kawikaan 8:22 hanggang 31 yan, mga kapatid, di ba? Umpisa mo muna sa 1, tapos kumuma ka sa 22. Okay, sige. Hindi ba umiiyak ang karunungan? Ayan na. At inilalabas ng unawa ang kanyang tinig. 22 na tayo. Dinari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad. Sabi ni Kristo, no? Siya yung karunungan eh. Bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Ako'y nailabas, sabi ni Kristo, no? Nang wala pang mga kalaliman, nang wala pang kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol, ay ako'y nailabas, sabi ni Kristo, no? Samantalang hindi pa niya nilika ang lupa, ni ang mga parangman, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan, nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako, sabi ni Kristo, no? Nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman, nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan upang wag salangsangin ng tubig ang kanyang utos, nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa, nasa sipingan niya ako, sabi ni Kristo, no? Nagaya ng matalino manggagawa at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw na nagagalak na lagi sa harap niya, na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa, at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. Yan. Ayan, nailabas siya, di ba sabi niya? Nung hindi pa siya nailalabas, nasaan ba siya? Pakibasa mo ang 1:18 ng 1. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang sabi, no? Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Yun. So sa umpisa pala, nasa sinapupunan siya ng Ama. Tapos sabi dun sa Kawikaan, ako'y nailabas. Paano siya nailabas? Pakibasa mo ang awit 2:7. Yan. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa araw na ito, ikaw ay aking ipinanganak. Iyon. Yung pala yung sinasabi sa Kawikaan na siya nailabas. So kaya sa nailabas, sa umpisa pala, nasa sinapupunan siya ng Ama. Tas ipinanganak siya. Ang nagsasalita dun yung karunungan eh. Sino ba yung karunungan na yun na nagsasalita na siya'y nailabas? Pakibasa mo sa 1 Korinto 1:24. 1 Korinto 1:24. Si Kristo, sabi doon, no? 24. Basahin na natin. Ngunit sa kanilang mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Yan, maliwanag. Si Kristo pala Buktan mo yun. yung dos. Sa 8 ng unang Korinto. Hanggang 8. Hanggang 8. Dos size ng unang Korinto. Hanggang 8. Gayon man ay nagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, sabi ni Pablo, no? Bagaman hindi ng karunungan ng sanlibutang ito o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito, na ang mga ito ay naanga uuwi sa wala, sabi ni Pablo. Yung karunungan palang pasanlibutan na uuwi sa wala. 7. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Iyang karunungan na itinalaga ng Diyos bago ninalang ang mga sanlibutan sa ikaluluwalhati natin, si Kristo yan, na hindi napagkilala ng sinumang pinuno sa sanglibutang ito
sapagkat kung nakilala sana nila, ay dising-idi pinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Yan. So, yan, no? May tanong pa yung kapatid. Isa pala yung tinutukod, mga kapatid, sa 8.22 ng karunungan. So, yung karunungan ng Diyos sa iwaga, si Kristo yun. No? Basahin natin yung Kolosas 2:2. Upang mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa, upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatwid bagay, si Kristo. Siya pala yung karunungan ng Diyos at hiwaga, si Kristo. Si Kristo yun. 1:17 ng Colosas. Yan. Una sa lahat ng bagay. I-15 na natin para hanggang 17. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Sa 16. Sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, ng mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. Yan, sa 17. At siya ay una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kanya. Yun.